So, sa mga hindi po nakakaalam, nag-i-edit lang po ako ng aking mga vlogs gamit ang aking cellphone. Ang KineMaster po, pwede ka pong mag-edit kahit wala ka pong wifi or data. Kakailanganin mo lang siya kapag ka magda-download ka tulad nito. Shalom everyone! Kamusta po kayong lahat? Interesting ang topic natin for today dahil most requested video po ito. Bilang katatapos lang po ng ating daily vlogs, finally, nagkaroon na po ako ng oras para i-share sa inyo lahat ng nalalaman ko. So, kung gusto mo po matutong mag-edit ng iyong videos, just keep on watching. So, bago po ako magsimula, gusto ko lang po magpasalamat sa mga subscribers ng ating channel dahil malapit na po tayo maka-reach ng 5,000. Yay! Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Sana sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo kasi sa mga ganitong achievements, mas nai-inspire po akong gumawa ng mga mas makabuluhang mga videos. Bilang pasasalamat po sa inyong suporta, i-share ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking mga videos. Dahil marami-rami na rin po nagtatanong kung anong camera daw ang ginagamit ko, saan daw ako nag-i-edit, anong mga application ng mga madalas kong gamitin. Well, last year lang po ako nagsimulang mag-vlogging. Bali, 9 months pa lang po akong nag-vlog. So, bago ko po pinasok tong pag-YouTube, zero knowledge po talaga ako sa pag-e-edit. Natuto lang po ako dito sa mga tutorial dito sa YouTube. So, sa mga hindi po nakakaalam, nag-i-edit lang po ako ng aking mga vlogs gamit ang aking cellphone. Hindi po ako marunong sa laptop kasi feeling ko mas convenient para sa akin ang cellphone. Since vlog 1, dito po ako nag-i-edit sa cellphone. So, as of now, meron na po tayong 94 videos. Lahat pong yon is sa cellphone lang po yon inedit lahat. Wow! Ito, ang laking tulong nito, lalo na pag kayo ay magta-travel. Ito po ay USB. Ang tawag po dito ay OTG or on the go. Dito po ako nagsasali ng aking mga files. Isasaksak ko siya dito and then ililipat ko naman siya sa aking laptop. Ito naman po siya. Yan. Then, meron din po tayong external hard drive bilang marami-rami na po kasi tayong mga videos. Lahat po kasi ng vlogs ko, kahit na naka-upload na siya sa YouTube, isinisave ko pa rin siya dito para magloko man si YouTube, meron pa rin akong backup. So, ito po ay 1 terabyte. Wow! Ang equivalent po ng 1 terabyte is 1,000 gigabytes. Nabili ko po ito ng worth 240 shekel. Ito po yung aking malupit na sekreto. Bakit ang aking daily vlogs ay nakasave lahat? Ito lang siya. Ito palang, sasabihin ko nga pala na itong external hard drive is sa laptop mo lang siya magagamit. Kasi wala siyang battery. Ang pinaka-battery niya is yung pag kinonect mo siya sa laptop. So, ito yung kanyang saksakan and then ito naman yung sa laptop. Hindi siya pwede sa from external hard drive to cellphone. Wala pong ganung USB port. Nagtanong na po kasi ako. So, yun. Ang laking convenient nito para sa akin. Then, sunod naman ipapakita ko sa inyo is ito. Stabilizer. Nabili ko po ito sa eBay noong last year. I think August. Nag-start po ako mag-vlog is August 2. Then, in-order ko na rin to sa eBay ng mga panahong iyon. Dahil decidido na talaga ako mag-vlog, kaya bumili po ako sa eBay worth $1,000. So, hindi ko to masyadong ginagamit ngayon. Since nagsimula po ako, nagamit ko lang to sa vlog ng IKEA at beach. Nung pumunta po kami ng dagat. After noon, hindi ko na po siya ginamit kasi ang pangit po kasi dito is masyado siyang bulky at pansinin. Ang pangit, nahihiya ako mag-vlog kapag agaw pansin kasi siya. So, gumagana siya. So, ganito po siya. I-insert mo siya dito.
Then, pinutin mo to. So, ganito po siya. Ang kagandahan lang sa stabilizer is kahit tumakbo ka, ganyan, kahit na may humps, maganda pa rin yung kuha ng video. Para po sa mga hindi mahiyain, pwede po sa inyo ito. So, sunod po nating ipapakita is ito, GoPro. Bumili po ako nito kasi ako iuwi ng Pilipinas. Kaya, hindi po ito sa tubig. And, ang maganda kasi dito is, pwede mo siya ibulsa, convenient dalhin, at hindi nakakahiya. Kahit na ganyan mo lang siya, hindi mahalata na nagbablog ka na pala. Yan. So, lahat po ng daily vlogs ko, ito po yung kumuha. Ito po ay GoPro Hero 8. GoPro Hero 8. Pinaka-latest po ito ng GoPro. Ang bili ko po dito last November 2019 is 1.8. Bali, nang binili ko yung GoPro is isang bundle na po siya. May kasama siyang yung panglagay sa noo na hanggang ngayon hindi ko pa ginagamit. Na kapag ikaw ay magmomotor or magbabike, yan siya, kasama. Kasama siya sa 1.8. Then, dalawang battery, isang 32 GB na micro SD. At itong, niya, stabilizer. Ito yung mga free niya. So, nakamura na tayo. Kasi sale din to ang binili ko sa KSP. So, yun. Yun po yung mga ginagamit kong gadgets sa aking pagbablog. Dahil, dahil decidido na po talaga ako mag-vlog, kaya nag-invest na po ako sa aking mga equipment. Pero kung cellphone lang po yung gamit mo, wala pong masama dyan. Lahat naman po tayo is nagsisimula lang sa cellphone. Kung nagsisimula ka lang po mag-vlog, mag-focus ka muna kung ano yung meron ka. Huwag ka munang bili ng bili ng kung ano-ano. Kung hindi ka pa talaga desididong karirin itong YouTube world, pag-YouTube. So, yun po yung mga ginagamit kong mga pang-vlogging. So, ngayon naman, sisimulan na natin kung paano mag-edit ng videos. Inumaga na tayo pag-edit. Tingnan nyo, may araw na. Inantok ako kagabi Alam nyo ba kung anong oras ko sinot yun? 1:00 ng madaling araw. So, wala na akong energy para mag-discuss. Kaya ngayon natin itutuloy. So, papakita ko na sa inyo kung paano ako nag-edit ng aking mga videos sa cellphone. So, papasok tayo sa loob. Okay, bilang nandito na po tayo sa loob ng screen, uumpisa na po natin. So, press natin si KineMaster na application. Then, nandito na tayo sa loob. So, ito yung mga inedit ko. Lahat ng daily vlogs ko nandito. Hindi ko pa siya maharap i-delete. Then, itong si bilog na may plus, press natin yan para makapag-start tayo. Yan. Ang standard po na size ni YouTube ay 16:9. Press natin yan. Then, so ito yung napili ko. Yan. Dahil nailagay na natin ang ating video, press naman natin tong arrow sa taas. Then, ito na ang pangit, diba? So, i-discuss ko muna itong mga tools bago tayo mag-proceed. Itong media, press natin yan. Pag press natin yan, diyan tayo kukuha ng mga video na ating mga i-edit. Then, kung ibaback mo siya, ito namang arrow. Yan. Then, itong audio naman, diyan natin makikita yung mga isinave na nating mga sounds. So, lahat po ng MP3 na to is galing sa YouTube. Yan. Nakasave na po lahat yan. So, kung magbaback ulit tayo, just press this. Then, itong voice, ginagamit ko to. Halimbawa, meron akong voice over na gagawin. Then, layer. Yung layer na yan, halimbawa, meron kang gustong isingit na picture. So, let's say, ito. Gusto nating isingit yan. Halimbawa lang. Yan. Ganyan ang ibig sabihin ng layer na picture. Halimbawa, gusto nyong i-delete is itong basurahan dito, yung trash can. Press lang po natin yan. Yan. Then, ang iba pong
makikita nyo sa layer is ito. Halimbawa, gusto nyo takpan si Lola. Yan, dahil bawal makita. Yan, ginagamit ko yan. Itatapat natin dito. Then, paliliitin natin siya by pressing this. So, parang ganyan. Yan. Or halimbawa, ginagamit ko yan pagka tatakpan ko yung plate number ng sasakyan. Ganyan. Dahil hindi natin siya gagamitin, i-delete natin siya. Press mo lang uli yung trash can. So, punta ulit tayo sa layer. Ito yung overlay naman. Yung overlay, dito yung mga sticker naman. Halimbawa, gusto mong gumamit ng mga sticker. Nandito lang siya. Pwede ka rin mag-download. Yan. Pero dahil wala tayong wifi or data, by the way, ang KineMaster po, pwede ka pong mag-edit kahit wala ka pong wifi or data. Kakailanganin mo lang siya kapag ka magda-download ka tulad nito. Yan. Then, iba pang makikita sa layer is ito. Gamit na gamit ko to. Yung text. Maglalagay ako ng text. Halimbawa, today is May 23, 2020. Yan. So, yan. Yan ang gamit ng overlay na text. Then, madalas, diba, nakita nyo naman sa daily vlogs ko, lagi akong naglalagay ng mga text. Kung gusto nyo baguhin yung phone, yan, pindutin mo lang uli yan. Yung text, then, yan. Mamimili ka dito, kung anong gusto mo. Yan. Madalas na ginagamit ko dito is, itong si Latin, at itong sa Short Smil Gaudi Italic. Yan. May mga pagkakataon kasi na hindi mabasa yung text nyo. Kaya, ito, just press this sa kanan nyo, yung outline. Yan. Ina-outline ko siya para mas kita ng mga viewers. Kasi without the outline, hindi siya nakikita. Hindi siya masyadong nababasa. So, yun, lalagyan natin siya ng outline. Yan. So, kung gusto mo naman palitin, yan, i-press mo lang yan. Then, ano pang ibang makikita sa overlay? Itong handwriting. Halimbawa, ginagamit ko to kapag may bibilugan ako. Yan. 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 Pero dahil hindi natin siya kailangan ngayon, di-delete natin lahat sila. Si May 23, hindi natin kailangan yan. So, yan. Na-discuss ko na sa inyo yung ibig sabihin na media, audio, voice, at layer. So, madalas yan lang po yung mga ginagamit ko. So, for the meantime, yan lang po ang aking i-discuss. Then, ito. Kadalasan po, is mahina ang boses ng ating mga video, ng mga voice nila. Kaya, ang gagawin natin, palalakasin natin lagi yan. So, i-press natin yung video. Then, makikita nyo dito, meron tayong volume. So, lagi kong iminamaximum yan. Kasi mahina po kasi ang microphone ng cellphone. Lalo na po ang GoPro. Napakahina po ng microphone nila. So, laging maximum yan. Then, yung auto volume, lagi rin naka-okay yan. Meron pang isa dito yung equalizer. Bakit wala siya ngayon? Yun, volume envelope. Yan. Minamaximum ko rin po yan. So, yan. I-press natin. So, hindi niya siya manood ng TV. שעל כרטיס הביקור שלו היה כתוב שנים התחייבות ליד חזקה נגד החמאס. אין היום שר ביטחון במדינת ישראל. So, yan. Dahil sumayaw ako dyan at ayokong ipakita sa inyo, i-delete natin yan. Paano ang pagdi-delete? Pagtitrim, kumbaga. So, sisimulan ko siya sa dito ako nag-start sumayaw. Yan. Ipe-press ko yan. Then, may gunting dito. Ibig sabihin ng gunting, yan, ititrim mo siya. So, dahil gusto ko siyang, i-cut sa gitna, split at playhead. Yan. Then, ipe-press ko siya. אין היום שר ביטחון במדינת ישראל, בואו נגיד את האמת. בראש ממשלה
Yun. הממשלה עסוק בהמון דברים, אמרתי Hanggang dito ako sumasayaw. Yan. So, ipipress ko uli siya. Then, di ba nasa kaliwa siya? Trim to left of playhead. Yan. So, wala na siya. Pipress natin ulit. Hindi nyo naman yung ליד sayaw ko. חזקה נגד החמאס. וראש הממשלה עסוק So, hindi nyo na nakita na sumayaw ako, di ba? Di po ba? So, yung ginawa kong yun, nawala ako. Ang tagal kong nawala. אני Yan, kung makikita yung tagal kong nawala. מתנאות, אני אקח את הפרויקט הזה שנקרא עזה, זה כולה עזה. So, yan. Hanggang dyan ako nawala. So, ikakrap uli natin yon. Trim to left of playhead. Ibig sabihin yung kaliwa. Yun yung ititrim niya. So, yan. So, tingnan nyo. Hindi nyo na makikita ako ay nawala dito. עיוות ליד חזקה נגד החמאס. מפתיע So, yan. שלא מלון. Kasi, madalas, hindi naman na kailangan natin yun eh. Na makita na nawala ka or sumayaw ka. So, hindi na yun importante. Maboboring na yung mga viewers kapag pati yun ay isinama mo pa. So, yan, nandito na ako. Habang siya'y nanonood ng TV, tayo naman ay magse-separate ng mga gamot. So, by the way, pasensya na kayo kung malakas yung TV kasi bingi si Lola. Sorry. So, yan. Ano pa ba nakalimutan natin? Speed. Ginagamit ko rin to kapag tulad nyan. Sige, gamitin natin yan. Or ipi-play muna natin. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ko dyan. Medyo bingi siya, kaya malakas ang TV. Nilagay ko pala dyan. Sinabi ko rin pala dyan na malakas ang TV. So, I think, hindi nyo naman na kailangan kung ano yung gagawin ko dyan. So, kunwari lang hindi nyo, hindi kayo interesado. So, i-split at playhead natin. Then, pabibilisin natin by pressing the speed. Madalas kong ginagamit ito kapag halimbawa, hindi na masyadong importante yung ganap. Para hindi maboring yung mga viewers. Yan, pino 4 times ko siya. Minsan pa nga 8. Minsan pa nga 16. Yan. Then, kapag ka-press mo po yan, yung mga 8 times na yan, pag pinabilis mo, make sure na naka-mute siya. Dahil kung hindi mo siya i-mute, ganito yung kalalabasan niya. Yan, sakit sa tenga. So, kailangan pag in-speed fast mo siya, make sure na naka-mute yung audio niya. So, ano pa ba? So, halimbawa, nagkamali kayo, may na-press kayo, or hindi nyo nagustuhan, ito yung pinaka-undo niya. Meron siyang undo. Yan. I-undo mo lang siya. Bumalik ulit tayo sa pinaka-umpisa. Lagyan natin siya ng music. Kunwari, tapos na tayo. Then, ito. Kunwari ito, lagay natin to. Si music. Wait lang, ang ingay, diba? Hindi nyo ako maririnig. So, lalagyan natin siya ng music ngayon. Yan. Madalas, dapat pag naglagay kayo ng music, make sure na mas malakas yung boses nyo kaysa sa music. Kasi, paano ka maintindihan ng viewers kung mas malakas si music? So, madalas, ang lakas nito. Pero, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano siya kalakas. So, hindi siya manood ng TV. So, wala na kayo naintindihan sa akin. Mayayamot na kayong manood. So, dapat, ang gagawin dyan is, i-press mo yung, yung music. Then, i-lower mo yung music. Yan. Dito natin siya pahihinaan. Yan. Then, tingnan nga natin kung sapat na. So, hindi siya manood ng TV. So, malakas pa rin, di ba? So, ang gagawin natin, siguro tama na ang 20 na volume ng music. Tingnan nga natin. So, hindi siya manood ng TV. So, yan. Napansin nyo?
Mas malakas na yung boses ko kaysa sa music. So, okay na yan. Pasado na po yan. Okay, ano pa ba? Pinakamahalaga nga po pala na technique is, kailangan pag kukuha po kayo ng video, make sure na naka-landscape. Kasi naging problema ko is, nung pumunta kami ng Europe, is, tinamad na akong i-upload kasi lahat ng kuha ko dun is naka-portrait. Ibig sabihin ng portrait is yung may mga itim sa left and side. Kumbaga, ano siya, hati. Napakaliit. So, sinong gaganahang manood kapag kaganon yung iyong video? So, make sure na ang pagkuha nyo ng video is naka-landscape. Wag nyo pong kakalimutan yan. Para maganda po ang kalalabasan ng inyong mga videos. So, kunwari tapos na po tayo. Kunyari, okay na. Press natin tong arrow sa right side upper. Dahil i-export naman natin siya. Yan. So, yan, hindi ko na yan binabago kasi ibig sabihin yan, si KineMaster na ang nag-adjust. So, madalas hindi ko na binabago yan, yung mga resolution na yan. Dahil hindi rin naman ako expert pagdating dyan. So, yan, export. Then, yan, dire-diretso na po yan. Ganun lang po kadali. May wifi ka man po o wala, pwede mo pong i-export yan. Yan lang po ang kagandahan sa ating editor app. O, diba? Napakadali lang po matutong mag-edit ng mga videos. Kung may nalimutan po pala ako, mag-comment po kayo sa baba para magawan po natin ng susunod na tutorial. If ever na may nalimutan akong i-discuss. So, magtanong lang po kayo sa baba. So, shout out naman tayo ngayon sa ating mga masugid na mga taga-suporta. Hello nga po pala kay Raiden Garcia from Japan. And Gina Perlas from Israel. Victoria the Explorer from Israel also. Bondad Divine Irene from Italy. Shalane Cruz. Leah Amita. Music Therapy. Christina Manlapaz na nasa Israel din. Mayet Kitchen. And Anas Kitchen, taga US. And Minerva Durante, na nasa Israel also. Jopais Adventure, na nasa Italy. And Leia May Calpito, na nasa Pilipinas. So, hi din po pala. Shout out din po pala kay Jeanette Alcuari, kay Mr. Chuper 247, at kay Bella Palan. So, sa mga nalimutan ko po, wag po kayo magtatampo. Comment lang po kayo sa baba para next time kayo po yung susunod ko. And hi po sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat po. God bless po uli. Bye-bye. I hope may natutunan po kayo. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget na i-click yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Salamat! God bless po!